Kumpitin niya ng stand. Kumpitin na siya. اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وبارك على محمد وعلى ربها بذلك تمسكت القائمة محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga mananampalataya sa umma na ito ng Propeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Sa araw na ito, unang araw ng unang Jumu'ah ng buwan ng Dhul Qa'dah, taon 1443 ng Hijrah. At tayo ay nasa ikatatlo na petsa ng Dhul Qa'dah. Ibig sabihin, pagkatapos ng buwan na ito, ay tatama na ang buwan ng tinatawag na Dhul Hijjah, na pinakakahintay ng karamihan sapagkat ang Dhul Hijjah ay kabilang sa mga sagisag ng din na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon natin sineselebrate ginagawa ang mga manasik ng Hajj o ritual ng Hajj bilang pagtugon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'adhin finnas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa'adhin linnas, o iyong ipahayag ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sangkatauhan ang Hajj sa sangkatauhan upang sila sa sino man ang may kakayanan na gawin ito. Man istata'a ilayhi sabila. Kailangan na mabantayan din natin ang ating mga sarili, a'mal natin, mga amal natin sa buwan na ito ng Dhul Qa'dah, kasi preparation ito ng Dhul Hijjah. Ano ba ang role nito sa atin na mga Muslim? Bawat buwan, tandaan ninyo, lahat ng mga buwan na yan na itinakda sa atin, mayroong koneksyon yan sa ating ibadat, sa ating pagsamba, sa idda, sa zaka, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya hindi maaari na isawalang bahala natin. At dapat ang mga anak natin at tayo mismo, sanay tayo dapat sa pagbibilang na naaayon o sa pangalan man lang ng mga ashhur o ng mga buwan sa ating din. Marami tayong memorize natin halos ang Enero, Pebrero, Abril, Mayo, Agosto, Septembre, Disyembre, lalo na kung Disyembre, na-memorize natin ng mga Muslim kasi maraming Christmas party ng mga kufar. Na samantala, pagdating dito sa ating mga buwan, na gafil tayo, hindi natin alam.
Di natin alam. Pag itanong mo, anong buwan ngayon sa Hijra, hindi natin alam. Anong kaibahan ng Shawwal, kaibahan ng Dhul Qa'dah, kaibahan ng Ramadan, ano ang Sha'ban, anong Rabi'ul Awwal, anong Rabi'ul Thani, yung tinatawag na Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, hindi natin alam. Liban na lamang, nasa Saturday, Sunday na madrasa, nababanggit ng mga ustad natin at pagkatapos wala na tayong connection doon. Kasi sa araw-araw, nakikita natin, si June mayroong 31 o si May may 31, si June may 30. Si February, leap year. Doon pa lang, nag-display na tayo ng pasintabi, kamangmangan natin sa ating din. Nangangahulugan, disconnected tayo sa din natin kung hindi Jumu'ah. Kung di sambayang na Jumu'ah, ay disconnected tayo sa din. Nakakalungkot, pero realidad yan na dapat nating i-face sa ating mga sarili, tayo na mga Muslim. Kaya hindi may kakaila, pag may mga Muslim na nanghihina ang iman nila, hindi rin sila makapunta doon sa kapwa nila Muslim. Wala silang jamaang mapuntahan nila. Hanggang sa yung iba, magsisiyalisan sila sa din. Nang hindi nila nararamdaman at yung iba, sinasadya nila. Nang dahil sa wala silang mapuntahan na kagaya ng panahon ng mga sahaba noon, na kapag mayroong nanghihina o nakapos o naghirap na mga kapatid sa pananampalataya, hindi maaari silang manisi na kaya kami lumabas sa Islam o kaya kami nagano kasi wala kaming mapuntahan. Matatag ang pundasyon ng mga Muslim simula sa panahon ng mga salafus salih. Mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng mga tabi'in at ng mga immatus salaf. Kaya bawat isa sa kanila, kapatid ng bawat isa. Napapatunayan sa kanilang buhay ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yafsuquhu. Ang Muslim ay kapatid siya ng kapatid niyang Muslim. Mabigat. Kapatid siya ng kanyang kapatid na Muslim. Hindi niya ito kayang dayain, api-apihin, at hindi niya ito kayang saktan o samantalahan. Kasi kapatid niya. Subhanallah. Ang mga Yahudi, kung sa pagkakapatiran na grabe sila, sobra sila, basta maproteksyonan lang ang kanilang pagka-Yahudi. Yan ang mga Yahud. At tayo ng mga Muslim, nagkulang tayo sa ganito, na samantala nasa atin ang hak, nasa atin ang totoong din. Bakit ganun? Sa pagpalayo natin sa ating din, at dahil sa paglayo natin sa ating din na ito, din ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanya ang nangyayari sa atin ng mga Muslim, mayroong mga kunting tampo sa Islam, nagsisilabasan sa Islam nang dahil sa kanilang mga worldly na mga bagay. Although, kinadar na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang lalabas, sino ang tatalikod. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Sabi ni Allah, o mga mananampalataya, inyong bantayan ang inyong mga sarili. Isiptin ninyo ang mga sarili sa panahon ng pagsubok. Panahon na mawiwindang ang inyong mga pananampalataya. Sapagkat hindi kayo mapipinsala ng mga magsisipag-alisan ng mga maliligaw kung tunay kayo na nasa gabay ni Allah Ta'ala. Kitab at sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, higit pa sa sapat na iniwan sa atin ng Nabi. Ang problema sa atin ng mga Muslim, hindi natin pinag-aralan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahr al-haram. Sa suratul Ma'idah, o mga mananampalataya, meron siyang pinagbawal dito, la tuhillu sha'airallah. Ibig sabihin, huwag ninyong ihalal ang kital o ang pakikipagdigma sa panahon ng sha'air o panahon ng mga sagisag ni Allah. Ano yun? Wala shahr al-haram. At huwag sa mga buwan na sagrado. Bakit? Sa panahon ng Jahiliya, meron silang tinuturing na mga buwan na sagrado. At sa Islam, pinagtibay ito. Hindi siya inabolish totally, pero pinagtibay siya na binigyan siya ng bigat na hindi maaari na ang mga Muslim mag-engage sa gera sa mga buwan na ito. Ito ay walang iba kundi ang Rajab,
ang Dhul-Qa'dah, ang Dhul-Hijjah, at ang ika-4 dito ay ang Muharram. 4 na buwan na sinabi ni Allah Ta'ala, فَإِذَا انْسَلَكَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ, kung ang mga sagradong buwan na ito ay natapos, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Doon ang utos. Kailan inutos? Na maaari ng kadigmain ng mga Muslim ang mga Quraysh sa panahon na yon kapag natapos yung 4 na sagradong buwan. Tanong, Ustad, ma-apply ba natin sa panahon natin ito? Ang aya na ito, la. Hindi natin ma-apply dito. Ang pinag-uusapan dito, kaya nagkakaroon ng misconception, kasi ang mga bagay na am siya at khas siya na tinalakay na dalil, specific, ginagawa nating general. Ang general ang unawa naman natin, specific. Hindi ganon. Kanya ang mga ulama, kanya-kanyang takasus o field of studies, andyan na yung fundamentalist, usuli, andyan na yung may alam sa tafsir, sa exegesis, andyan na yung muhaddith, pagdating sa hadith, kasi bawat isa sa kanila, magkakaiba ang pananaw sa isang dalil at ang method ng kanilang pag-unawa doon. Naam? Kaya kailangan natin mag-aral. Huwag yung tayo mismo estranghero sa sarili nating relihiyon. Kasi paano mo may pagtatanggol ang iyong din kung mayroong mga maninira dyan na mga nasa labas ng Islam? Sisiraan nila. O tignan nyo, ang inyong religion, mamamatay tao, oh. Pagkatapos ng 4 na sagradong buwan, patayin daw ang mga musyrikin kahit saan. Na sige, yung katabi sa bus at katabi sa jeep, patayin na rin. At tingnan nyo, yan ang pananaw ng mga hindi sinasabing mangmang. Hindi mangmang sa Islam, pero qillatul ilm. Qillatul ilm. Shortage of knowledge. Hindi yan, iba ang jahal. As jahal per se. Yung tinatawag na pure ignorance, iba. Pero mayroong qillatul ilm wal jur'atu alal futya. Tinatawag na kakaunting kaalaman, kaya little knowledge is very dangerous. At yung tinatawag na tapang na magsalita about sa agama na wala naman silang sapat na kaalaman. So ibigay natin doon sa mayroong alam patungkol dyan. Hindi yung sarili nating interpretasyon. Kasi mangyari, magkakasira-sira. Ang imbis na maganda, ang ibig sabihin ng Islam doon, ay mapapasama. Dahil sa mali nating interpretasyon. Yan din ang kadelikado ng self-study, yung ikaw lang. Wala kang sheikh, walang alim, walang ustad mapagtanungan mo. Kaya sabi ng old na Arab na kasabihan, sabi niya, Man ja'ala al-kitaba shaykhan lahu, kalla sawabuhu, wa kathura khata'uhu. Sino man ang gawin niyang sheikh ang kitab, siya mismo ang mag-interpret sarili niya. May nakabasa sa ng pamphlet, kapiranggot, half, 1/4, nabasa niyang ganun, salitain ko na ito sa mimbar. Ako na magsalita. Wala siyang tinanong ng mga ulama na makarapat-dapat doon, authorized doon, may mas tinatawag na specialization doon, magsasalita na siya kaagad. Na ang labas, masisira ang Islam sa pananaw ng iba. At yun na pala, ganito pala ang Islam, ganito ang mga Muslim. Alam natin na talagang hindi na maganda, aslan, ang tingin ng mga kalaban ng Islam sa atin. Kasi nga, kalaban ng Islam eh. May mga kufar na hindi naman sila kumakalaban sa Islam. Sila yung mga wala silang imik, gusto nilang ma-research, gusto nilang malaman. Yung mga kalaban ng Islam, aslan, talagang sisirain na nila. Pero ang problema, kung ikaw mismo na Muslim, dahil sa kamangmangan mo, ay magiging kalaban ka mismo ng din mo. Magiging kalaban ka ng din mo. Kasi mag-interpret ka ng sarili mo. Meron kang sariling mundo na 4 na sulok ng room mo na yun na ang tingin mo sa tafsir, yun ang kwan mo. Ang mangyayari, hindi maglalaon, masisira mo ang Islam kaysa sa iyo itong maipresenta sa pinakatamang paraan. Mga kapatid sa Islam, sabi ni Allah, sa 4 daw na sagradong buwan na ito, ang sabi niya sa Suratul Tawbah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ibig sabihin, huwag ninyo ikang dayain ang mga sarili ninyo sa 4 na sagradong buwan na yan. Bakit? Bakit siya nag-instruct ng ganun sa 4 na sagradong buwan?
ang sabi ng ating mga mufassirun, lalo na si Imam Qatada rahimahullah ta'ala, sabi niya, al-amalu salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wad-dhulm fihinna a'zamu minhu fima siyawahunna wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'azima. Sa tafsir ni Imam al-Baghawi at ni Imam al-Khazin, nabanggit nila doon ang binanggit ni Imam Qatada rahimahullah. Si Imam Qatada kabilang sa mga tabi'in. Tabi'in yung nakaabot ng kahit isang sahaba at namatay sila doon sa aral ng sahabi na yon. Now, ang sabi niya, bakit sinabi ni Allah, huwag ninyong dayain ang sarili niyo sa 4 na sagradong buwan, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Rajab, Muharram. Bakit? Ang sabi niya doon, ang amalu salih, ang mabuting gawa daw sa mga buwan na ito, simula sa Dhul-Qa'dah ito, hanggang sa Muharram, yung 4 na yan, at kasama ang Rajab, yung 4 na buwan daw na yan na sagrado, ang gawaing mabuti doon, dudublihin ni Allah ang ajar. Of course, hindi niya mapapantayan ng Ramadan. Iba, isang tabi niyong Ramadan, unlimited lahat ng reward. Dudublihin ang mabuting gawa. Nagsadaka ka sa buwan na ito, doble ang kabutihan. Nag-ano ka sa buwan na ito, nag-ayos ka ng away ng mga Muslim, ng kamag-anak, doble ang kabutihan mo. Nag-smile ka sa kapatid mo na Muslim sa pagsalam sa kanya, kahit hindi kayo nag-uusap ng mga 4 na buwan, bigla kang nagsalam, nagkuhan, yung kabutihan na makukuha mo, doble. Ang problema, in the same manner, or opposite nito, kapag gumawa ka naman ng kasalanan sa 4 na buwan na ito, doble naman ang ililista sa iyo. Kaya sabi ni Allah, فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Yun, sabi niya. So, hindi siya dito ang kasalanan ay maksiya lang. Sample, gagawa ka ng haram, magsusugal ka, inom ka, manigalilo ka, hindi lang yan. Pero ang ibig sabihin dito, na inaano dito sa 4 na buwan na sigrado na ito, yung tinatawag na diyatul qatl. Diya. Pati ang diya, alam niyo ang diya, nakapatay ang Muslim. Sa Sharia, 2 yun. It's either maghuhukom ang Sharia ng Islam, capital punishment. Life for a life, nafs to be nafs. Pero kung sasabihin ng namatayan, pamilya ng napatay, tanggap kami ng diya. Pag nataon sa 4 na buwan na sagrado, madudoble ang diya. Ang diya, ano ba ang diya? Ilang kamelyo? 10? O kuwan? That is equivalent to 4 million pesos. Ganun kabigat ang buhay ng isang tao sa Islam. Hindi basta-basta. Kikitilin ko ang buhay, papatayin ko kuwan. Hindi, Islam ang naglagay ng hudud. Islam ang naglagay ng gilda. Tinatawag na gilda, pagbibigat sa Sharia na wag basta-bastahin ng tao na kitilin ang buhay ng kahit sino man. Lalo na ng kapatid niya na Muslim nang dahil lang sa walang kwentang diskusyon. Minsan, dahil lang sa bayabas. Minsan, dahil lang sa chess. Minsan, dahil lang sa hindi niya nagustuhan, na-pridean siya, pinatay niya. Allahu Akbar. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la dammu mri'in muslim. Sabi niya, ang buhay ng isang Muslim, sabi niya, akal, mas mabigat pa, min hadmil Ka'bah. Sa riwayat ni Imam Ahmad sa musnad niya, mas mabigat pa ang kaso na madanak ang dugo ng isang Muslim kaysa sa masira ang Kaaba. Subhanallah. Sinong mga nakapag-hajj dito? Nakita nyo ang Kaaba, halos maiyak tayo pag malapit doon. Hindi ba? Hindi natin maramdaman na maintindihan bakit anong pakiramdam. Yun! Mas higit pa na sagrado ang buhay ng isang Muslim na makitil na wala sa landas ni Allah Ta'ala. Kaysa sa doon, mas precious pa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaysa pagkasira ng Kaaba. Basta-bastahin natin. Minsan, nasira tayo ng dunya dahil sa politika, mga walang kwentang mga bagay na yan, naiiwanan natin sa mundo, dahil lang dyan, papatayin mo na ang kapatid mo. Magbabalak ka na, yung motibo pa lang ng masama sa kapatid mo na Muslim, pipinsalain mo, kapatid, kasalanan na yun. Kasalanan na yun.
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, qitalul mu'min kufrun. Sibabul muslim fusukun wa qitalul muslim kufrun. Sabi niya, ang pag-insulto lang sa kapatid mo, insulto, mukha kang kuwan, ganito ka, ganito. Kapatid, fisk na yun. Yun ay pagsuway na rebellion against Allah. Ang kital, ang pagpatay sa kanya, ano sabi ng propeta? Kufur, gawain ng kufar. Hindi ka naman kafir, pero gawain ng kufar. Kaya sabi niya, la tarji'u ba'di kuffara. Huwag kayong bumalik sa asal ng mga Quraysh, sa asal ng mga kufar, pagkatapos ng kamatayan ko. Yadribu ba'dukum unuka ba'd, na magpapataya ng bawat isa sa inyo, kanyang pupugutan ng ulo ng isa't isa. Pinagbawal sa atin yun. Ganyan ang hurma at pagiging sagrado. Nire-remind tayo entonces ng Sharia na kagaya ng ginawa ni Allah Ta'ala na sagrado itong 4 na buwan na ito, kasama ang Dhul-Qa'dah, maging mas sagrado nawa ang pananaw natin sa dignidad ng kapwa natin Muslim, sa buhay ng kapwa natin Muslim, at sa lahat ng tao na hindi naman nila kinakalaban ang reliyong Islam. Sa riwaya ni Imam Tirmidhi sa kanyang lafad, sinabi niya, al-muslimu man saliman nasu biyadihi wa lisanihi. Ang tunay ka na Muslim, yung safe sa kanyang dila at sa kanyang kamay, sa pinsala ng dila at kamay niya, ang kanyang kapwa-tao. Barakallahu fikum li husni istimaikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah. فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa Islam, hindi natin may kakaila na excited tayo sa darating na buwan ng Dhul-Hijjah pagkatapos nitong Dhul-Qa'dah. Bimana insyaAllah ta'ala, sa pagdating ng ika-29 ng June o ika-29 ng Dhul-Qa'dah, titingin ng buwan ang nasa Saudi Arabia at lahat kung kailan magsisimula ang unang araw ng Dhul-Hijjah. Kung nagkataon, napapasok ang hilal ng Dhul-Hijjah sa gabi ng 29 ng June, ibig sabihin ang una nating araw ng Dhul-Hijjah sa June 30. Tatama entonces ang ating Eid al-Adha sa July 9, kung nagkataon insyaAllah ta'ala. Ngayon, marami sa atin nagbabalak na sila ay magkurban. So paano kami magkurban, Ustad? Wala kaming kakayan. Ngayon pa lang mag-ipon na ng kahit kunti-kunti. Piso-piso, 10-10 sa bahay ninyo. Gawin yung project. Kasi bakit? Malaki ang reward sa kurban na yan, sa kurbani. Lahat ng skin ng inyong kurbani, ng balat niyan, pati balahibo, sasaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay inalay mo para kay Allah at ikabilang ka sa mga muwahidun. Yung ikhlas mo, yun ang darating kay Allah subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha. Hindi darating kay Allah ta'ala yung karni niyan. Hindi yan ang mahalaga kay Allah ta'ala. Ang mahalaga dyan ay yung takwa. Yung takot mo kay Allah. Bakit mo yan ginawa? Bakit mo sinunod ang kanyang utos? Sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang ating ibadat, ang pagsamba natin ay nakabase sa 3 haligi. Al-khawf, wal-mahabbatu, wal-raja. Kailangan magsama yung 3. Ibig sabihin, yung takot, nag-iibada ka dahil sa takot mo sa parusa ni Allah Ta'ala, nag-iibada ka dahil pagmamahal mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nag-iibada ka dahil nasasabik ka sa mga reward, sa mga ajar na hinanda ni Allah sa araw ng paghukom para sa iyo. 3 yan dapat magsama. Hindi lang pwede na sabihin mo raja lang. Sabi ng ilan sa mga salaf, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, jami'an man abadallaha bilhubbi wahdahu fahuwa zindiq. Sino man ang magmamahal kay Allah Ta'ala o magsasamba sa Kanya na pagmamahal lang ang dahilan, kagaya ng mga Nasrani, na pagmamahal Diyos ay pag-ibig, sinabi nilang ganon, hindi yan lang ang sangkap.
Kung yun lang ang dahilan ng pagsamba mo, kabilang ka sa mga zindik, kagaya sa kanila, mga hindi mananampalataya. Kung dahil lang din sa takot, kagaya ng mga Khawarij, dahil lang sa takot, wa'idiyun, dahil sa takot, kaya sila nagsumamba, takot sila lang sa impyerno, yun lang, magiging kabilang ka naman sa mga haruri, sa mga Khawarij, sinaunang Khawarij. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ. At kung dahil lang sa pagkasabik sa paraiso, sa mga hurul-in, yun lang ang dahilan ng iyong ibadah, kabilang ka naman sa mga murji'a. Sino naman itong mga murji'a? Ito yung mga naniniwala na ang amal mo hindi maapektuhan o ang iman mo hindi maapektuhan ng amal. Kahit magmaksiya lahat ka na, ang iman is steady. Hindi. Sa Ahlus Sunnah, ang iman tumataas, bumababa. Tumataas ito dahil sa pagsunod, bumababa naman ito dahil sa ating pagsuway. Kaya dapat tatlo yan magkasama. Magkasama na hub, pagmamahal, kay Allah Ta'ala, kaya mo ginagawa, sinusunod siya dahil sa pagmamahal mo, at kaya mo siya sinusunod at iniiwasan ng pinagbabawal dahil sa takot mo sa Kanya, at kaya mo to ginagawa lahat dahil sa pag-asa mo na mayroon siyang Jannah na inihanda para sa mga mu'minun. Nawa ay mapaigting pa natin ang ating pagnilay-nilay at pag-iisip sa kabilang buhay at paghahanda tungkol dito. Nawa ay umabot pa tayo sa Dhul-Hijjah na ating inaasam-asam, at sino man ang mga mayroong kakayanang mag-hajj sila, dahil ang inyong mga kayamanan na inimpok na yan, kung hindi nyo gagamitin sa landas ni Allah Ta'ala, ito'y magiging plancha sa araw ng paghukom na ipaplantsa sa inyong mga likod at sa inyong mga ulo, wal-iyadu billah. Sino sa atin ang magsasabing hindi pa siya handa, kung nasa kanyang kayamanan at ihanda niya na ang puso niya na magtawba kay Allah Ta'ala, pues panahon na siya ay mag-isip kung siya ay mag-hajj o hindi. Baka abutan siya ng kamatayan niya at i-question sa kanya ni Allah Ta'ala ang kayamanan niya hindi niya ginamit sa landas ni Allah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayong magbigay pugay sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda an khulafa'in ar-rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulika wa salawatuka wa salamuka alayhi ورداك عنهم أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين وجعلنا من الذين قد غفرت لهم ذنوبهم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين سيشفع لهم نبينا محمد عليه صلاتك وسلامك يا رب العالمين واجعلنا من الذين من الأمة الناجية من الفرقة الناجية يوم القيامة يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستظلون في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين اللهم انصر الذين يدافعون عن دينك حق الدفاع اللهم اجعلنا عونا لهم يا رب العالمين اجعلنا عونا لهم يا رب العالمين ولا تجعل أعداءنا أعداء الدين لا تجعلهم لنا آية لا تجعلهم لنا راية لا ترفع بهم راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين اللهم اغفر للذين قد ماتوا من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم نور مقابرهم اللهم أدخلهم الجنة واغفر لهم وارزقهم رحمتك يا رب العالمين ونقهم كما ينقى من ذنوبهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى